Mapagpalang umaga sa iyo. Ngayon, habang nagigising ang mundo, alalahanin natin ang mga salita ng awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magdiwang dito. Sa bawat bagong umaga, may bagong biyayang inilaan ng Diyos at nais niyang punuin ang iyong puso ng kapayapaan at lakas. Iwanan mo ang lahat ng bigat ng kahapon at hayaang ang liwanag ng kanyang presensya ang gumabay sa iyo ngayon. Sa piling ng Diyos, ang bawat hakbang ay may saysay at ang bawat panalangin ay may tugon. Kaya ngayon ihanda natin ang ating mga puso upang salubungin ang bagong umaga na may pananampalataya at pag-asa. Ngayong umaga, habang sumisikat ang araw, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na Siya ang liwanag ng ating landas at ang kanlungan ng ating kaluluwa. Sa awit 121:2, sinasabi, "Ang aking tulong ay mula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa." Kaya't anumang haharapin mo ngayong araw, hawakan mo ang pangako ng Diyos na hindi Kanya iiwan. Isipin mo na para bang ang bawat sinag ng araw ay isang paalala ng Kanyang walang hanggang pagmamahal at bagong pag-asa. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat sa bawat panalangin ay may tugon at sa bawat hakbang mo ay may gabay ang Panginoon. At sa sandaling ito, inaanyayahan kitang buksan ang iyong puso upang marinig ang tinig ng Diyos. At tayo'y luluhod sa Kanyang presensya at sama-sama nating idudulog ang ating buhay sa Kanya. Isulat sa mga komento, "Panginoon, naniniwala ako sa iyong pangako at huwag kalimutang mag-subscribe upang lagi kang kasama sa ating mga panalangin." Kapatid, ngayon ay oras na upang lumapit sa presensya ng Panginoon. Ilagay natin ang lahat ng ating iniisip at nararamdaman sa Kanyang mga kamay. Hayaang ang ating puso ay maging bukas na sisidlan ng Kanyang kapayapaan, kalakasan at pag-ibig. Habang tahimik na nakikinig ka ngayon, isipin mong ang Panginoon mismo ang nakaupo sa tabi mo, nakikinig sa bawat bulong ng iyong kaluluwa. Hindi siya malayo. Siya'y Diyos na malapit, Diyos na nagmamahal, Diyos na laging handang sumagot. Ama naming nasa langit, kami lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin sa pagkakataong muli naming maranasan ang iyong kabutihan. Salamat po sa bawat hininga, sa bawat liwanag ng araw at sa bawat pag-asa na muling ibinubuhos mo sa amin. Panginoon, alam mo ang lahat ng aming pangangailangan bago pa man namin ito sambitin, ngunit ngayon kami lumalapit na may kababaang loob, humihingi ng iyong gabay at direksyon sa araw na ito. Nais naming simulan ang aming araw, hindi ayon sa aming sariling plano, kundi ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, sa gitna ng katahimikan ng umagang ito, hinahanap namin ang iyong tinig. Nais naming marinig ka, nais naming madama ang iyong espiritu na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Tulungan mo kaming makita ang kagandahan ng bawat sandali at ituro mo sa amin ang daan ng katuwiran. Tulungan mo kaming lumakad sa liwanag ng iyong salita sapagkat ang iyong mga pangako ay ilaw sa aming landas. Gaya ng sabi sa awit 119:105, "Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan." Panginoon, marami sa amin ang may mga dalang alalahanin at bigat sa aming mga puso. Ngunit sa sandaling ito, pinipili naming isuko ang lahat sa iyo. Pinipili naming magtiwala na ikaw ang Diyos na tumutupad ng lahat ng iyong pangako. Aalisin mo ang takot at papalitan mo ng pananampalataya. Aalisin mo ang pag-aalinlangan at papalitan mo ng katiyakan na ikaw ay kumikilos. Aalisin mo ang lungkot at papalitan mo ng kagalakan na galing sa iyo lamang. Sapagkat sa iyo, Panginoon, may kasiguruhan, may direksyon at may bagong pag-asa. Ama, idinadalangin namin ang aming pamilya. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila. Gabayan mo ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming mga magulang at lahat ng mahal namin sa buhay.
Palibutan mo sila ng iyong proteksyon, Panginoon. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa bawat tahanan at sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay ngayong araw. Bigyan mo sila ng kalusugan, kalakasan at kagalakan na walang hanggan. Panginoon, Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming muog at kanlungan. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Panginoon, inaangkin namin ang iyong mga pangako. Sinabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi kayo ikapapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan na may pag-asa. Kaya ngayong umaga, hinahawakan namin ang salitang iyon. Alam namin na may magandang plano ka para sa amin. Alam namin na hindi pa huli ang lahat at sa iyo may bagong simula araw-araw. Nais naming buksan ang aming puso para sa mga himala na inihanda mo para sa amin ngayong araw. Panginoon, dalangin ko rin ang kapayapaan para sa bawat isa na nakikinig ngayon. Naway ang kanilang puso ay mapuno ng katahimikan at kapanatagan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Hipuin mo ang kanilang isipan at alisin ang anumang pagod, alinlangan o pangamba. Punuin mo sila ng kasiguruhan na ikaw ay laging narito. Tulungan mo silang maranasan ang iyong presensya, hindi lamang ngayon, kundi sa bawat oras ng kanilang buhay. Bigyan mo sila ng lakas na harapin ang bawat hamon at tapang na manalig sa iyo kahit sa mga bagay na hindi nila nakikita. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat panalangin ng aking kapatid na ito, ang kanilang mga lihim na hiling, ang kanilang mga tahimik na dalangin. Ikaw ang nakakaalam. Pakinggan mo sila, Panginoon. Naway iparanas mo sa kanila ang iyong tugon sa paraang hindi nila inaasahan. Naway maramdaman nila na ang iyong kamay ay kumikilos sa kanilang buhay ngayon. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Turuan mo silang maghintay ng may pag-asa at magtiwala na sa tamang panahon. Lahat ng bagay ay magiging ayon sa iyong plano. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kapatawaran. Salamat na kahit kami nagkukulang at nagkakamali, ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga. Tulungan mo kaming magpatawad din sa iba, sapagkat ang pagpapatawad ay nagdadala ng kagalingan at kalayaan. Alisin mo ang anumang galit o pait sa aming mga puso at palitan ito ng pag-ibig at habag. Panginoon, nais naming mamuhay na gaya ng iyong halimbawa, mapagmahal, mapagpakumbaba at laging handang magbigay. Espiritu Santo, samahan mo kami sa buong maghapon. Maging kasama ka sa bawat desisyon na gagawin namin. Paalalahanan mo kami kung kami naliligaw. Ituro mo ang tamang landas. Bigyan mo kami ng kalakasan upang harapin ang lahat ng gawain at karunungan upang makapagpasya ng ayon sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng puso na laging handang sumunod sa iyong tinig. Hayaan mo na ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. At ngayon, Panginoon, buong puso naming ipinagkakatiwala ang aming araw sa iyo. Alam naming ikaw ang mangunguna, ikaw ang magbibigay ng tagumpay, at ikaw ang magpapala sa lahat ng aming gagawin. Salamat, Panginoon, dahil kasama ka namin mula umaga hanggang gabi. Salamat dahil ikaw ang aming lakas, aming kapayapaan at aming pag-asa. At ngayon, buong pananampalataya naming idinedeklara na ang araw na ito ay magiging araw ng biyaya, araw ng himala at araw ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Kapatid, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, nais kong ibahagi mo sa comments ang salitang "Salamat, Panginoon." Bilang patunay ng iyong pananampalataya, isulat mo rin kung ano ang hiling ng iyong puso ngayong araw, sapagkat sama-sama nating idudulog iyan sa panalangin. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe upang palagi kang kasama sa ating mga panalangin tuwing umaga. Kapatid, matapos nating maranasan ang presensya ng Panginoon sa ating panalangin, nais kong dalhin ka sa isang kwento sa Biblia
na nagbibigay ng matinding aral at inspirasyon para sa ating lahat ngayong umaga. Ito'y kwento ni Josue, isang lingkod ng Diyos na ipinagkatiwalaan ng napakalaking tungkulin, ang pamunuan ang bayan ng Israel papasok sa lupaing ipinangako ng Diyos. Isang pangakong tila napakalayo noon, ngunit sa kanilang pananampalataya, ito'y naging totoo. Isipin mo kapatid, si Josue ay hindi isang hari. Hindi siya makapangyarihang pinuno na sanay sa pamumuno ng isang buong bansa. Siya ay dating lingkod lamang ni Moises, ngunit siya ang pinili ng Diyos. Marami sa atin ang nakadarama na hindi tayo sapat para sa mga bagay na hinaharap natin. Marahil iniisip mo, paano ko malalampasan ang lahat ng ito? Paano ako magiging handa sa mga hamon na darating? Ngunit tulad ni Josue, kahit hindi ka perpekto, kapag tinawag ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng lakas at karunungan na hindi mo inakala. Nang dumating ang oras upang sakupin nila ang Jericho, isang lungsod na napapaligiran ng malalaking pader na matibay at tila imposibleng gibain, ang utos ng Diyos ay hindi ayon sa luhika ng tao. Hindi ito laban na may espada. Hindi ito labang gamit ang sariling lakas. Ang iniutos ng Diyos ay magmartsa sila sa paligid ng lungsod sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw, 7 beses silang maglalakad sa paligid nito, kasabay ng tunog ng trumpeta at malakas na sigaw. Kapatid, isipin mo iyon, isang plano na tila walang saysay para sa mata ng tao. Ngunit kay Josue, iyon ay isang utos ng Diyos na dapat sundin. At dito ko nais kang paalalahanan, may mga pagkakataon na ang ipinapagawa ng Diyos ay hindi tugma sa ating luhika, ngunit ito'y puno ng karunungan mula sa langit. Marahil tinatawag ka niya ngayon na magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon. Marahil inaanyayahan ka niya na maglakad sa pananampalataya kahit ang nakikita mo ay pader ng problema. Ngunit gaya ni Josue, kapag sinunod mo ang tinig ng Panginoon, makikita mong bumabagsak ang lahat ng pader na humahadlang sa iyo. At noong sumigaw ang bayan, ayon sa utos ng Diyos, gumuho ang mga pader ng Jericho. Ang imposible ay naging posible. Ang pader na nagsasabi na hindi sila makakapasok ay bumigay at doon nakita nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kapatid, hindi ba't napakaganda? Gusto kong itanong sa iyo ngayon, ano ang iyong Jericho? Ano ang pader na nasa harapan mo na tila imposibleng gibain? Ito ba ay problema sa pamilya? Ito ba ay sakit? O baka naman ito ay matagal ng panalangin na hanggang ngayon ay tila walang sagot? Alalahanin mo ito, hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos sa mga naniniwala. Kung si Josue ay binigyan ng lakas upang gampanan ang misyon niya, ikaw din ay bibigyan ng Diyos ng lakas upang madaig ang mga pader na humahadlang sa iyong tagumpay. At hindi mo kailangang mag-isa sapagkat kasama mo siya. Ang sabi nga sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Kaya't ngayong umaga, nais kong ipaalala sa iyo, ang iyong laban ay hindi mo kailangang harapin ng nag-iisa. Ang iyong mga pader, gaano man kataas at katibay, ay kayang gibain ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat sa Kanya may tagumpay. Ang kailangan lang ay isang pusong handang magtiwala at sumunod tulad ni Josue. Isipin mo na ngayon pa lang, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga pangyayaring hindi mo pa nakikita. Marahil ang panalangin ipinagdasal mo kagabi ay sinasagot niya na ngayon. Marahil ang pag-aalala mong kanina ay inaayos niya na sa paraang hindi mo inaasahan. Sa Kanya walang imposible. At gaya ng pagbagsak ng mga pader ng Jericho, babagsak din ang lahat ng humahadlang sa katuparan ng Kanyang pangako para sa iyo. Kapatid, huwag mong kalimutan na sa bawat hakbang ng pananampalataya, may kaakibat na himala.
Kapag sinunod mo ang tinig ng Diyos, hindi mo man alam kung paano, siya mismo ang magbubukas ng daan. Kaya ngayong araw, buksan mo ang iyong puso at sabihin, Panginoon, handa akong sumunod at magtiwala. Sapagkat sa Kanya, ang bawat laban ay may panalo at ang bawat panalangin ay may tugon. Kung naramdaman mo na para bang ikaw si Josue na nakaharap sa iyong sariling Jericho, nais kong marinig mula sa iyo. Isulat sa comments, bumagsak na ang aking mga pader. Ito'y magiging deklarasyon ng iyong pananampalataya. At habang isinusulat mo ito, manalig ka na may ginagawang dakilang bagay ang Diyos sa iyong buhay. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe upang patuloy tayong magsama-sama sa mga panalangin tuwing umaga at marinig ang tinig ng Diyos na laging handang magpala. Kapatid, matapos nating pagnilayan ang kwento ni Josue at ng mga pader ng Jericho, nais kong ilapit sa iyong puso ang tatlong mahalagang susi upang maranasan ang kapayapaan at lakas espiritual sa bawat umaga ng iyong buhay. Ang tatlong susi na ito ay hindi lamang para sa isang araw, kundi para sa buong paglalakbay mo kasama ang Diyos. Tandaan mo, ang bawat araw na ibinibigay niya ay pagkakataon para sumulong, para lumago sa pananampalataya, at para makita ang kanyang kabutihan sa iyong buhay. Ang una, kapatid, ay ang pananalig bago pa man dumating ang sagot. Madalas gusto nating makita muna bago tayo maniwala, ngunit ang tunay na pananampalataya ay ang manalig kahit wala pang nakikita. Sa Hebreo 11:1 sinasabi, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapag bumangon ka tuwing umaga at idineklara mo, Panginoon, naniniwala ako sa iyong pangako. Kahit hindi pa nakikita ang sagot, doon nagsisimula ang himala. Sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa pusong nagtitiwala, hindi sa pusong nag-aalinlangan. Kaya kapatid, ngayong araw, bitawan mo ang pag-aalala at yakapin mo ang pananampalataya. Maniwala ka na may ginagawa siya kahit hindi mo nakikita. Ikalawa, ang pusong mapagpasalamat. Napakahalaga ng pasasalamat sa ating paglalakbay espiritual. Kapag marunong tayong magpasalamat, kahit sa maliliit na bagay, binubuksan natin ang pintuan para sa mas maraming pagpapala. Ang sabi sa 1 Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Hindi sinabi ng salita na magpasalamat lamang kapag maganda ang nangyayari, kundi magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat alam nating may magandang layunin ang Diyos. Ang pasasalamat ay parang susi na nagbubukas ng pintuan ng langit upang dumaloy ang biyaya sa iyong buhay. Kaya ngayong umaga, alalahanin mo kahit ang maliliit na pagpapala, ang iyong hininga, ang iyong pamilya, ang iyong kaligtasan, at sabihin mo, salamat Panginoon. At ikatlo, kapatid, ang pusong marunong magpatawad. Isa ito sa pinakamalalim ngunit pinakamakapangyarihang susi. Marami sa atin ang nahihirapang patawarin ang nakasakit sa atin, ngunit tandaan mo, ang kapatawaran ay hindi para sa kanila lamang, kundi para sa iyo. Kapag nagbitaw ka ng kapatawaran, pinuputol mo ang tanikala ng sakit at hinahayaan mong dumaloy ang kagalingan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 7:14, kung kayo'y magpapatawad sa mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ang hindi pagpapatawad ay parang pader na humahadlang sa ating mga panalangin, ngunit ang pagpapatawad ay pinto tungo sa kalayaan. Kaya kapatid, piliin mong magpatawad sapagkat iyon ang daan tungo sa kapayapaan at bagong simula. Kapatid, kapag ang tatlong susi na ito, pananampalataya, pasasalamat at kapatawaran ay pinanghawakan mo, makikita mong iba ang daloy ng iyong araw. Ang bawat umaga ay magiging pagkakataon upang makita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Hindi mo man kontrolado ang lahat ng bagay, ngunit tiyak na ang Diyos ang may hawak ng lahat. At kung Siya ang iyong kaagapay, hindi ka kailanman mabibigo.
Isipin mo na lang, habang nagsisimula ang iyong araw, binubuksan mo ang iyong puso at sinasabi, Panginoon, Ikaw ang aking lakas at kapayapaan. At habang dinadala mo iyon sa iyong isipan, mararamdaman mong iba ang kapayapaan na bumabalot sa iyo. Kapayapaang hindi maibibigay ng mundo, kundi kapayapaang galing mismo sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa Juan 14:27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Kaya't ngayong umaga, hayaan mong ang mga salita ng Diyos ang maging gabay mo. Huwag mong hayaan na ang takot o alinlangan ang magdikta ng iyong araw. Sa halip, itanim mo sa iyong puso na ikaw ay anak ng Diyos, mahalaga at pinili niya, at may magandang plano siya para sa iyo. Sabihin mo sa iyong sarili, ako'y hindi nag-iisa, kasama ko ang Diyos, at gagabayan niya ako. Kapatid, nais kong itanong sa iyo ngayon, ano ang nais mong isuko sa Panginoon ngayong umaga? Ano ang nais mong ipagpasalamat sa Kanya? At sino ang nais mong patawarin upang maging malaya ang iyong puso? Isipin mong hawak mo ang tatlong susi na ito at habang isinusuko mo sa Kanya, unti-unting bumabagsak ang lahat ng pader sa iyong buhay. Alam ko, habang nakikinig ka ngayon, may tinig na bumubulong sa iyong puso. Tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, ako ang bahala. Magtiwala ka lamang. Kung kaya't huwag kang bibitaw sa pananampalataya, yakapin mo ang Kanyang pangako. At habang patuloy tayong sama-samang nananalangin tuwing umaga, mas lalo mong mararamdaman ang Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa iyong buhay. Kung naniniwala ka na ngayong araw ay magiging araw ng tagumpay at biyaya, nais kong makita sa comments ang mga salitang, Amen Panginoon, ako'y naniniwala. Sapagkat bawat amen na iyong isusulat ay magiging deklarasyon ng iyong pananampalataya. At huwag mo ring kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong magkasama sa ating mga panalangin tuwing umaga at sama-sama nating maranasan ang kabutihan ng Diyos. Kapatid, ngayong narinig na natin ang tatlong susi para simulan ang araw sa kapayapaan at lakas espiritual, nais kong ipahayag sa iyo ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang Diyos ay may inilaan na tagumpay para sa iyo sa araw na ito. Hindi aksidente na narito ka ngayon, nakikinig at nakikiisa sa panalangin na ito. Ang Diyos ay may mensahe para sa iyo, na sa gitna ng lahat ng iyong pinagdadaanan, may bagong bukas na naghihintay. Sa tuwing gumigising ka sa umaga, tandaan mo na hindi ka lamang basta nagigising. Ikaw ay tinawag muli ng Diyos upang makita ang isa pang araw ng biyaya. Ang bawat umaga ay paalala na may layunin ang iyong buhay at may plano siya para sa iyo. At ngayon, sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho at sa lahat ng iyong ginagawa. Makinig ka, kapatid. May mga pintuan na bubuksan para sa iyo ngayong araw. Mga pintuang matagal mo nang ipinapanalangin, mga pintuang akala mo'y sarado na. Ngunit ngayon, ang Panginoon mismo ang magbubukas ng mga iyon. Sa Apokalipsis 3:9-8, sinasabi, Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan na hindi maisasara ng sinuman. Kapatid, may pintuang iyon para sa iyo at walang sinuman ang makakapigil. Marahil sinasabi mo, paano mangyayari iyon sa akin? Ang dami kong kahinaan, ang dami kong pagkukulang, ngunit alalahanin mo, ang Diyos ay hindi tumitingin sa iyong kakulangan, kundi sa iyong pananampalataya. Ang Kanyang biyaya ay sapat para sa iyo. Ang sabi sa 2 Corinto 12:9, sapat ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay lubos na nahahayag sa kahinaan. Kaya't kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit sa iyong kahinaan, doon nagpapakita ng Kanyang kalakasan ng Diyos. Ngayong araw, idinedeklara ko na ang mga tanikala ng takot ay napuputol. Ang bigat na bumabalot sa iyong puso ay tinatanggal ng Diyos.
Ang kapayapaan niya ay dumadaloy ngayon sa iyong isip at kaluluwa. At sa bawat hakbang mo ngayong araw, ang Espiritu Santo ay magiging gabay mo. Hindi ka lalakad ng mag-isa. Sa bawat pintuan na iyong tatahakin, siya ang mangunguna. Sa bawat desisyon, siya ang magbibigay ng karunungan. Sa bawat pagsubok, siya ang magbibigay ng lakas. Kapatid, nais kong ipahayag ito ng buong tapang. Ikaw ay hindi talunan, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Sabi sa Roma 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Hindi ka lamang basta lalampas sa iyong mga pagsubok, kundi magiging patotoo ka ng kabutihan ng Diyos. Ang iyong buhay ay magiging ilaw para sa iba upang makita nila na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa iyong pamilya, kapatid, idinedeklara ko na may pagbabagong mangyayari. Ang mga panalangin mong matagal nang hindi nasasagot ay maririnig na ngayon. Ang mga sugatang relasyon ay gagamutin. Ang mga pusong matagal nang nanlalamig ay muling paiinitin ng pag-ibig ng Diyos. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dudulog sa bawat sulok ng iyong tahanan at ikaw mismo ang magiging daluyan ng biyaya sa iyong mga mahal sa buhay. Sa iyong kalusugan, kapatid, maniwala kang may himalang naghihintay. Ang Diyos na siyang nagpagaling sa mga may sakit sa Biblia ay siya ring Diyos na naririto ngayon. Hipuin niya ang bawat bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng kagalingan. At sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko ang kalusugan, lakas at sigla para sa iyo. At sa iyong kabuhayan, huwag kang mangamba. Ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Ang sabi sa Filipos 2:19, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi nagkukulang. May mga pintuan ng probisyon na bubuksan para sa iyo. Ang kanyang kamay ay hindi kailanman kumikilos ng huli. Sa tamang oras, darating ang pagpapala na iyong hinihintay. Ngayong umaga, nais kong ipahayag sa iyo, huwag mong hayaan na ang alinlangan ang magnakaw ng iyong kapayapaan. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong araw. Sa halip, tumindig ka sa pangako ng Diyos at sabihing, Panginoon, naniniwala ako sa iyong salita. Ang iyong deklarasyon ay may kapangyarihan. Ang iyong pananampalataya ay susi para sa pagbubukas ng mga biyaya na nakalaan para sa iyo. At habang ikaw ay nakikinig, nais kong maramdaman mong may ginagawa ang Diyos ngayon sa iyong buhay. Hindi aksidente na narito ka, hindi aksidente na napakinggan mo ang panalangin ito. Ito ay paalala ng Diyos na siya ay buhay, siya ay tapat, at siya ay may magandang plano para sa iyo. Kaya't kapatid, huwag kang sumuko. Itaas mo ang iyong ulo. Harapin mo ang araw na ito na may tapang at may tiwala na kasama mo ang Diyos. Kung naniniwala kang ngayong araw ay may bubuksang pintuan ng Panginoon para sa iyo, nais kong makita sa comments ang mga salitang, bukas ang pintuan ng langit para sa akin. Isulat mo ito ng may buong pananampalataya at habang ginagawa mo, maniwala ka na may himalang kumikilos sa iyong buhay. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe upang patuloy kang makasama sa ating mga panalangin at deklarasyon ng tagumpay tuwing umaga sapagkat ang Diyos ay may mensahe sa iyo araw-araw. Kapatid, habang tinatapos natin ang ating panalangin at pagninilay ngayong umaga, nais kong ipabaon sa iyong puso ang katiyakan na hindi ka kailanman nag-iisa. Mula sa sandaling ito hanggang sa pagtatapos ng araw, kasama mo ang Panginoon. Ang bawat hakbang mo ay iniingatan, ang bawat desisyon mo ay ginagabayan, at ang bawat panalangin mo ay naririnig. Kaya't huwag mong hayaan na ang alinlangan o takot ay magnakaw ng iyong kapayapaan. Hayaang ang tinig ng Diyos na narinig mo ngayon ang siyang maging ilaw at lakas mo sa buong maghapon. Sa bawat pintuan na bubuksan, alalahanin mong ang Diyos mismo ang naglagay nito sa harap mo. Sa bawat hamon na darating, tandaan mong ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil kasama mo siya.
At sa bawat panalangin na iyong binigkas, maniwala kang may tugon na naghihintay sa tamang oras at paraan. Kapag tinutok mo ang iyong mga mata kay Kristo, makikita mong ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Ang sabi sa Roma 5:13, naway puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumagana kayo sa pag-asa. Kapatid, hayaan mong ang pag-asa ng Diyos ang magdala sa iyo ngayong araw. Isipin mong hawak niya ang iyong kamay, ginagabayan ka sa tamang landas at pinapawi ang lahat ng iyong alalahanin. Ngayon, nais kong ipahayag ang isang deklarasyon para sa iyo. Ngayong araw, ang biyaya ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay pupuno sa iyong puso at ang kanyang mga pangako ay magsisimulang magkatotoo sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Ang mga pintuang matagal mo nang hinihintay ay bubuksan. Ang mga tanikala na pumipigil sa iyo ay mapuputol. At ang mga panalangin na matagal mong iniyakan ay tatanggap ng sagot. Kapatid, ito ang panahon para maniwala. Ito ang panahon para manindigan sa pangako ng Diyos. Kaya't ngayong umaga, bago tayo magtapos, nais kong anyayahan kang magpasalamat mula sa iyong puso. Isipin mo ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo at sabihin mo, "Salamat, Panginoon." At kung naniniwala ka na may gagawin siyang dakilang bagay sa iyong buhay, nais kong makita iyan sa comments. Isulat mo ang mga salitang, "Salamat Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo." Ito ay magiging deklarasyon ng iyong pananampalataya at patotoo na ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. At bago mo isara ang video na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe upang lagi kang kasama sa ating mga panalangin tuwing umaga. Pindutin mo rin ang bell notification para hindi mo ma-miss ang susunod na panalangin na tiyak na magbibigay ng panibagong lakas at direksyon para sa iyong buhay. At kapatid, huwag mong palalampasin ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa iyong screen sapagkat doon maririnig mo ang panalangin na maaring siyang maging sagot sa matagal mo nang hinihiling. Kaya't bago tayo magtapos, hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Ano ang pinakamalaking panalangin ng iyong puso na nais mong makita ngayong linggo? Isulat mo ito sa comments sapagkat nais ko ring ipagdasal iyon para sa iyo. Tandaan kapatid, hindi aksidente ang pagkakarinig mo ng mensaheng ito. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito upang marinig ang kanyang tinig at matanggap ang kanyang biyaya. Magtiwala ka kapatid, ang umagang ito ay simula ng bagong kabanata sa iyong buhay. At ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay siya ring tapat na magtatapos nito. Kaya ngayon, tumayo ka, harapin ang araw na ito na may tapang at pananampalataya sapagkat ang Panginoon ang iyong lakas, iyong sandigan at iyong pag-asa. At ngayon habang nagpapaalam tayo, huwag mong kalimutan, ang Diyos ay nasa tabi mo, ang kanyang kamay ay nasa iyo at ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman mawawala. Kaya huminga ka ng malalim, ngumiti at sabihin mula sa iyong puso, "Amen, Panginoon. Ikaw ang aking gabay at aking kalakasan." At habang isinusulat mo yon sa comments, alam kong may himalang sisibol sa iyong buhay. Kita-kits sa susunod na panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.